Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 4, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Moral Argument. Ano ang best argument mo? And yung scripture po natin ngayong araw is Romans chapter 2 verse 15 to 16. And yung topic po natin ng moral argument is the moral argument is a powerful defense for the existence of God. It observes that all people, regardless of your culture or background, have a sense of right and wrong. This universal moral compass points to the reality of divine lawgiver. If there is no God, then morality is just a human invention and has no ultimate authority. But because we know deep down that certain things are truly good or evil, this point to a God who is the source of moral law, justice, and conscience. And yung scripture po natin dito sabi sa Romans chapter 2 verse 15 to 16, they show that the requirements of the law are written on their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. This will take place on the day when God judges God's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. Sa Tagalog po, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito sa kanilang budhi sapagkat ang minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balita, aking ipinapangaral gayon ang mangyayari sa araw na ang lihim ng mga tao'y huhustulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. And yung teaching number 1 po natin is morality is not culture but theological. Sabi po dito na yung morality o yung moral is ito po ay yung moralidad is ito po ay hindi lang cultural lamang na pinasapasa natin sa mga ninuno natin o kahit ano pa man na nasa humanity, but ito daw po ay theological. And teaching number 2, God inscribed His moral law in every human heart. Sabi nga po doon sa sa ating scripture na yung mga law daw po ay nakasulat sa ating puso. Isa-isa daw po itong sinulat ng ating Panginoong Diyos sa every human heart, sa mga puso ng mga tao, ng mga creation niya. And teaching number 3, your changed life is the best moral argument. Sabi po dito na yung pagbabago po natin sa buhay natin, na doon tayo sa makasalanan na ngayon na nagagawa na tayo ng Christ-like, is ito po yung pinaka-best moral argument sa ating buhay. And the application number 1, beware of developing a seared conscience. Sabi po dito na tayo po ay mabahala sa paggagawa ng mga bagay na law na o kasabihan na parang wala po yung ating Panginoong Diyos doon, na hindi tayo naniniwala sa Kanya. And application number 2, befriend others rather than merely win argument. Sabi po dito na kapag may pagtatalo po, na huwag natin piliin yung mga bagay na dapat tayo ay mananalo doon sa away na yun. Mas piliin natin na maniwala doon sa kagustuhan nila, at dapat na magkaibigan lamang tayo kung ano man yung iba't ibang paniniwala. And application number 3, be kind and Christ-like your life is your strongest argument. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo ay maging kind and maging Christ-like katulad ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi tayo gagawa ng kasalanan, ng sin, and po tayo po ay maging mabait, and yung buhay po natin is ilagay natin dun sa pinaka-strongest, sa pinaka-malakas na argument sa ating life. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.